Hi guys! Ayan, welcome to another chika. Ang ating vlog for today is kwentuhan at sitting vlog lang muna dahil wala kaming ganap ngayong araw na ito. Ayan, habang may hinaharap ako dito sa aking laptop, ay makikipag-chikahan ako sa inyo. At habang itong alaga ko ay naglalaro sa aking gilid. Ayan, pinapakain ko na din siya. Parang multitasking ang ating gagawin. Pagbablog, pagpapakain sa batang ito. Ayan, ayan siya. Wala si Nabit ngayon, umalis, lumabas, dahil nga may inasikaso siya. Ayan, ayan nga pala, ano yung naasikaso ng aking asawa, sabihin ko sa inyo guys, no? Na kung nalaman nyo or kung napanood nyo yung vlog ko nung nakaraan na bumili nga kami ng sasakyan. Yes, guys. Yan, may ano pa tayo extra. What? What do you want? Close? Okay, close. Gusto niyo pa close. Oh. Ayan, bumili nga kasi kami ng sasakyan, guys, 'di ba? Napakita ko 'yun sa inyo. At ang pagbili namin ng sasakyan, guys, ay hindi 'yun purpose para ano ba tawag dito? Gamitin namin as service or permanent na sa amin. Yun. Binili yun ng aking asawa as a business, guys. Yan, business siya. So, marami na rin kasi nagtatanong din sa akin, ano ba yung trabaho ng asawa ko dito? Ano yung pinagkakakitaan ng aking Indianong asawa? So, ayun nga, sabihin ko na nga sa tawag dito. Sabihin ko na nga ang kanyang trabaho, ano yung pinagkakakitaan niya, guys. Ayan. Ang pinagkakakitaan kasi ng aking asawa, except sa, yung pinaparentahan naming bahay sa taas, at saka yung pinaparentahan naming tindahan doon sa, hindi ko alam kung anong lugar yun. Maliit lang na tindahan yung pinaparentahan namin. So, ayun, bukod doon, ay nagaano din yung asawa ko. Parang nabanggit ko na to sa isang vlog na nagbabuy and sell siya, guys, ng lupa. Hindi naman solo niya, hindi niya yung solo, parang kasosyo niya yung kaibigan niya doon, guys. So, everyday, minsan lang naman. Ngayon, hindi sila pupunta ngayon. Pero nung nakaraang linggo, parang buong linggo na ata sila naghahanap ng buyer. At saka ng babibili pa. Close na yun. It's a top, but close. What? Close more? More close? Okay. No! Ay, what? No! Huh? What you want? Mama, mommy. I cannot understand what you want. No more. What you want? What you want? What you want to do? What you want me to do? A toys. You want to open this toys? Okay. Move ikaw, move. What toys? This black. Blocks. Oh, this blocks also. How many blocks? So, yun nga, guys. Ayun, may kasama siya kaibigan niya na akasosyo niya doon sa kanyang bayan sell ng lupa. So, parehas sila, magkasama sila naghahanap ng lupa. Ang mga binabayan sila lang naman nilang lupa, guys, ay mga farm. Hindi sila bumibili ng mga sa pang real estate. Yun. Tapos, naghahanap sila. Medyo malayo-layo naman dito. Hindi siya Mysore. Hindi siya part ng Mysore yung pinupuntahan nila para bumili. Medyo malayo. Mga village na ganun. Malapit sa village. Ganun yung pinupuntahan nila at binibili nila lupa. So, pag nakabili sila ng lupa, share sila doon sa puhunan. Tapos, yung magiging profit, share din sila. Parang hati sila. Yan. Parang hindi naman nila nire-register sa name nila yung lupa. Kumbaga, yung bibilihan nila yung may-ari ng lupa, kakausapin nila, makikipag-negotiate sila doon. Parang magiging sila, ahente. Pero hindi ahente kasi mamumuhunan sila Babayaran muna nila doon sa pinaka-may-ari kung magkano talaga yung binibenta ng may-ari. Yun. Tapos, hindi pa muna nila yung ipapatransfer sa pangalan nila. Parang magiging kasunduan lang. Parang ganun yung,
Basta yun yung paliwanag niya, pag lang magiging kasunduan lang, hindi ilalagay sa pangalan nila. Tapos, pag nakahanap na sila ng buyer, that time lang nila ipapatransfer yung pangalan ng lupa doon sa panibagong buyer. Doon sa panibagong may-ari, doon sa buyer na nakuha nila. So, parang may profit na sila doon. Parang may patong na. Ganun yung, kasi syempre babawiin nila yung pinampuhunan nila, di ba? Tapos, yun nga, yun yung business nila. Pero, alam nyo guys, hindi yun madali ang pera. Kasi, syempre, mamumuhunan ka ng malaki. Tapos, mag-aantay ka pa ng ilang buwan. Kasi, maghahanap ka pa ng buyer. O kaya, minsan, maghahanap ka pa ng lupa. Matagal talaga siya guys. Matagal siyang makaano ng pera. Hindi siya quick money. Hindi siya katulad sa mga trabaho na every month sa sahod, ganun. Hindi. Pero naman, pagka naman nabenta naman yung lupa, guys, para ka naman na sumahod ng ilang buwan noon. Kuwari, 2 months mong inantay bago mabenta yun. Pero yung makukuha mo naman na profit, para ka namang 5 buwan na sumahod. Ganon. Hindi siya quick money, pero pag nakuha mo naman yung pera is sulit yung antay. Tapos, ito na nga yung sinasabi ko, yung sa sasakyan. Pinasok niya na din ang pagiging bayad sa sasakyan, guys. Ayun. Kumbaga, naghahanap siya ng sasakyan, nabibili niya. Syempre, yung pinibili niya ng sasakyan is in a good condition, out and inside and out ng interior. Kasi syempre, pag bibili ka naman ng sira, magpapa-agaano ka pa, yung may mga damage, magpapa-repair ka, pagagastos ka pa, diba? Tapos baka mamaya hindi pa mabili ng ang hinahanap mong buyer, diba? So, bibili siya ng good condition, ng in and out, na interior is good, yung walang masyadong sira. May mga konting gasgas, pero hindi ganun katulad sa mga iba na sobrang lalaki na, hindi ganun. Tsaka, pinipili niya talaga yung mga latest na modern, yung mga kumbaga parang sa 2015 pataas, ganun, yung model. Kasi nga, pagka old na, mahirap na ibenta yung guys. Wala namang bibili na nun. Siyempre, nasa modern na tayo. Marami nang mas gusto ng may modern. So, yun nga yung binili namin na sasakyan doon sa doktor niyang kaibigan. Ibinibenta niya na. So, may buyer na. Doon nabili na yun, guys. Kanina nga, ngayon lang yung nagkatron ng transactions. So, hindi ko na sasabihin sa inyo kung magkano yung value or magkano yung naging puhunan at naging profit. Siyempre, privacy na yun ng aking asawa. Hindi ko na yung pwedeng sabihin sa inyo, mga kamarites. Yun. Basta yun yung nagiging income ng aking asawa. So, para siyang self-employed. Kasi nga may sarili siyang negosyo. So, marami rin naman dito sa India na may asawa na nagre-real estate ba? Yung parang real estate yung ginagawa, nag-buy and sell din. Ganon. So, ako, wala akong pinagkakakitaan, guys. Yung pagbablog ko, guys, ay hindi pa rin po kumikita. Kasi hindi naman po ako monetize. Parang nag-enjoy lang ako mag-upload, mag-video, mag-vlog. Pero may mga subscriber naman na ako, may mga nanonood. At natutuwa ako guys, kasi marami na talagang nanonood sa akin. Hindi katulad dati na hindi man lang umabot ng 100 yung viewers. Ngayon guys, nakikita ko na umaangat na yung viewers ko. At least, nagwa-100 plus. Masayang-masaya na ako dun, guys. Kahit may isang mag-like lang dun sa mga in-upload ko sa YouTube. Sobrang natutuwa ako. At saka sa Facebook. Yan. Thank you talaga mga viewers ko. Sa patuloy na panonood at pagbalik. Kahit hindi kayo nagko-comment, kahit hindi kayo nagla-like. I love you all, guys. Yan. Sana pagdating ng araw, monetize tayo. Para may sarili akong income, kahit maliit lang. Hindi naman ganun kalakihan yung kinikita sa pag-YouTube at pagbablog. Kahit na konti lang, at least makatulong ako sa asawa ko na pambili ng mga pansarili ko. Gusto kasi meron akong perang pansarili ko. Kumbaga meron naman ako ditong nagtitailor naman ako guys. May magpapatahi, nagtatanggap ako. Pag wala. Syempre hindi naman ganun yun. Araw-araw meron. So, yun nga guys, yun lang ang nagiging income ng aking asawa. Yun lang ang aming pinagkukuha ng pera sa pang-araw-araw.
na-share ko lang kasi marami na nga rin nagtatanong, hindi man kayo nagko-comment, pero personal message guys. Yun, especially sa mga kamag-anak. Siyempre, hindi ko masabi kasi. So, ngayon, sinasabi ko na guys. Inshallah, maging okay yung pinasok na business o negosyo ng aking asawa, no? Para naman po ay makauwi kami ng Pinas, makaipon kami ng pera at makauwi kami ng Pinas. Gusto ko na kasi mapakita sa aking pamilya ang aking alyapot at saka sinabi, gusto niya na rin mabisita ang Pilipinas kasi hindi pa nga po siya nakakapunta ng Pinas. So, ayun, gusto ko ma-experience ng aking asawa at anak na umuwi ng Pinas at makita yung pamilya ko. Kaya sana ay magtuloy-tuloy yung negosyo niya at makaipon kami ng pang-budget, pambili ng ticket, pang-budget sa Pinas. Alam niyo naman, mahirap na umuwi ng Pinas nang wala kang pera. So, ayun lang guys. Sana ay magtuloy-tuloy po yung mga viewers ko dyan. Kahit huwag na kayo mag-like or mag-comment, basta mag-views nang kayo. At mag-subscribe na po kayo. At mag-follow na din po kayo sa aming Facebook page. At kung hindi nyo naman mamasahin, mag-comment na kayo kahit heart lang. Yun lang. Parang support lang sa akin. So, ayun lang guys. Salamat sa pakikinig sa akin. Sa aking mga detalyadong pahayag, char. So, yun na ang ating buhay dito sa India guys. Maraming salamat. Bye!